Ang opisina po ng Ombudsman ngayon ay binabago po namin ang sistema sa paghawak ng kaso. Mula po sa filing, sa pagdala sa amin ng kaso, hanggat ito ay mapunta namin, madala namin sa Sandigan Bayan o sa RTC. At binabago ho namin yung mga deadlines at yung mga dapat po na panahon na magugugol sa bawat stage. Mahigpit na ipinatutupad ng Office of the Ombudsman ang mabilis na pagsasagawa ng mga proseso kaugnay ng paghahain ng mga reklamo sa kanilang tanggapan. Ito ang tiniyak ni Ombudsman Crispin Remulla sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa panukalang budget ng ahensya. Kabilang dito ang pagpapabilis ng Preliminary Investigation o PI sa Ombudsman kung saan sa halip na 6 na buwan hanggang 1 taon ay isasagawa na lang ito sa loob ng 60 araw. Sa budget hearing, siniyasat ni Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng komite, kung paano tinutugunan ng Ombudsman ang mga issue kaugnay ng maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Nasabi nyo kanina may 5 nang na-file sa Ombudsman ng mga kaso. May ini-expect pa ba tayong maifa-file in the next maybe 7 to 14 days, next 2 weeks? At after na-file sa inyo itong 5 kaso, kailan naman ang in-expect natin ma-file to sa Sandigan? Yung mga final po sa amin ng ICI tsaka ng DPWH na magkasama, yun po yung susunod at yun doon po maisirin po yung proseso. Ang tingin namin kasi maganda na ho yung mga ebidensya ng dokumento na nakadikit po sa complaint. Kaya kaunting evaluation lang po yan. Pero within 30 days baka meron na hong ma-file sa Sandigan Bayan. Posible po yan. Sa panayam kay Ombudsman Crispin Remulla dito sa Senado, inilahad nito na mayroon ng 8 hanggang 10 reklamo ang nakalatag sa kanila at isinasailalim sa pagsisiyasat. Marami rin anya ang kabilang sa mga sasampahan ng kaso na pawang mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Wala sa akin yung listahan, pero marami po. Maraming nakalagay po ron na kakasuhan. Mga engineers. Meron may mga congressman na kasama. Mga senador, sir. Senators, hindi pa ako sigurado. Nang tanungin naman si Remulla kung kasama dito si dating Bicol Party List Representative Elizalde Co, sagot ni Remulla, malamang kasama. Kasi ang naalala ko meron Mindoro case na kasama sa mga finansa. Kapag nasampahan na ng kaso si Zaldico, sinabi ni Remulla na kasama sa kanilang plano ay ang paggiling nito ng kanselasyon ng pasaporte ng dating kongresista. Gayon din ang freeze order laban sa mga kabilang sa mga sasampahan ng kaso ng Ombudsman. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.